Pasay. Pasay. Ano tanong mo, brother? Ano? Paano mag-create ng ano, boss? Mauna muna yung tanong bago yung tawa, puta ka. Ano? Nauna yung tawa bago yung tanong eh. Tanong muna bago tawa para sama-sama tayong tatawa, leche ka. Ano nga yung tanong mo? Boss Chester. Una muna yung tanong bago yung tawa. Nauna yung tawa bago yung tanong. Oh, tuloy. Boss Chester. Tangina mo, nahihawa mo, tuloy ako, gago ka. Oh, tuloy, sige. Paano po mag-create na ano, boss Chester? Na discipline, tas consistency, gano'n. Tangina, kala ko naman nakakatawa yung tanong mo. Ako tuloy natawa sa'yo. Akala ko naman nakakatawa yung tanong mo. Sabi ko, mauna muna kasi yung tanong bago yung tao eh. Okay. Hindi naman ganun kakomplikado. Oo. Ang konsepto ng disiplina, unahin mo muna yung gusto mong marating. Pag nalaman mo na eksakto kung ano ba talaga gusto mong marating, tsaka mo rin malalaman kung ano ba yung mga disiplina para makarating ka ron. I-consider mo na ang disiplina parang tulay. I-consider mo na ang disiplina parang tulay. Sobrang daming tulay sa mundo. Ngayon, ang konsepto ng tulay, para makarating ka mula doon sa kung saan ka nandun, papunta sa kung saan mo gustong makarating. Madaming tulay at iba-iba destinasyon yan. Ngayon, yung tulay kung paano ka makakarating doon sa eksaktong gusto mong marating, yun ngayon yung konsepto ng disiplina. Ganon yun. Parang ano siya, parang isipin mo yung konsepto na marami kasing iba-ibang klase ng disiplina eh. Yung collective na I will say collective traits ninyo, yun yung konsepto ng disiplina, yung collective traits. So iba-iba traits, may mga iba mahilig gumising ng maaga, may mga iba mahilig etc. bla bla. Yung kung ano yung kailangan mo eksakto para makarating ka dun sa kung saan mo man gustong makarating, yun yung konsepto ng disiplina. And then consistency is uulit-ulitin mo lang yun hanggang sa hindi ka na naboboard tas maging normal na lang sa'yo. Kasi ako rin naman, paminsan-minsan nawawala rin ako sa disiplina. Paminsan-minsan, lahat naman tayo ganun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Nakapagod na po kasi maging tambay, boss Chester eh. Baka nakasobrahan ka na kasi kalululo. Pero thank you sa'yo, boss Chester ah. Magandang mindset mo. Sige, tama na loob ha. Huwag mo na puputok sa loob ha. Ingat sa tulo. Inspiration ka yan, boss. O sige na, bye-bye. Thank you po. Shoutout na lang yan. Shoutout po. Sorry, napindot ko. Napindot ko. Ano to? Teka. Malabo pa ng kameraso. Paul Manlangit, Kagawad, brother. Hello. Kagawad, Paul Manlangit. Mahal na mahal ko si Kagawad. Kagawad, yung ano, makikisuyo ako. Yun daw sa CCTV. Hinihingi yung original na kopya. Para mahatulan na si Angel. Makikisuyo. Ikaw nang bala Kagawad, napakasipag. Kahit Valentine's, nagtatrabaho yan. Napakasipag. Okay. Next tayo. Mamad. Wala. Mamalengke ba? Bukas. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother. Okay. Taga ano lang po? Kaya po. Okay. Ano tanong mo, brother? Ingat kayo, dandaan. Antay mo na ako. Ikaw. Brother. Okay, sige. Go, tuloy, brother. Yung mga tao ko, pauwi na kasi. Bro, anong masasabi mo, bro, sa mga payo sa'yo ng mga kapatid natin ng mga Muslim na pinayuhan kanila Abu Shakur? Ano ang comment mo doon? Inshallah. Ayos, nakikinig ako sa lahat. Pero I have to do my research on my own. Kasi for the longest time, alam mo naman, taga Metro Manila ako eh. Dito kasi sa Metro Manila, ang general majority ng religion, Kristyanismo. So, basa-basa Biblia, gano'n, basa-basa Biblia. Siyempre, paglipas ng ilang panahon, merong mga iba pang mga libro bukod sa Biblia. Pinagtiyagaan ko rin yung iba pang mga libro.
Tapos eventually, paglipas ng mga panahon, I have arrived to the conclusion that there is a huge possibility na either Kristyanismo o Islam ang totoo. Pero I haven't made my conclusion just yet. Wala pa akong conclusion dun. Wala pa akong conclusion. Pero in fairness, na-appreciate ko Islam. Totoo. Diretso. Alam mo, I'm a big believer of the concept of discipline, brother. Hindi ako naniniwalang basta ka na lang makakarating sa langit, basta itaas mo lang ang kamay mo at maniwala ka at sumampalataya kay Yahweh El Shaddai. Hindi ako naniniwala sa ganun. Sorry sasama loob niyo sa akin, okay lang, wala akong problema ron. Ayos lang, maintindihan ko kayo ron kung sasama loob niyo sa akin. Pero hindi ganun kasimple ang konsepto ng pag-akyat sa langit. Hindi ganun kasimple yung konsepto na bibigyan ka ng libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyong taon nung gumawa ng lahat ng bagay. Tapos, ang kailangan lang gawin, itaas mo lang ang kamay mo, tapos mabibigyan ka na nun. Hindi ako naniniwala sa ganun, sorry. So, naiintindihan ko yung konsepto na kailangan mo talaga ng matinding, hindi birong disiplina. Bakit? Kailangan mong patunayan dun sa gumawa na karapat-dapat ka rin sa kabilang buhay. Ano ba? Yun ang meron sa Islam na hindi ko makita sa maraming mga Kristyanuhan. Yun ang nakikita ko sa Islam. Isa pa yung paninindigan na meron sa Islam. Ang Islam, kinatatakutan eh. Ako naniniwala ako dun sa konsepto na kung totoo yan Diyos mo, dapat kinatatakutan yan. Oo, naiintindihan na natin yung konseptong maibigin. Andun na tayo, maibigin, mapagpatawad, mahinuhod, di ba? Pero sigurado rin ako at the same time, hindi konsentidor ng kagaguhan ng Diyos. Yun ang sigurado ko. May mga ibang religion, konsentidor ng kalokohan eh. Tangina, makikitang-kita mo eh. Mismong sa mga aral nila, nagmamanifest eh. One save, always save daw. Minsan panahong ligtas ka na hanggang mamatay ka, kahit anong kagaguhan pa ang gawin mo. At hindi mo na daw kailangan gumawa ng mabuti. Ang kailangan lang, magbigay ka ng tithes and offerings kay pastor. Hindi ako naniniwala sa ganun. Pasensya na kayo. Pero nakita ko sa Kristyanismo, ginawang relihiyon ng Kristyanismo eh. Nakita ko sa Kristyanismo yun. Although, when I say Kristyanismo, ang ibig ko sabihin, yung mga denomination na naniniwala kuno kay Kristo. Yun ang masasabi ko ron. Pero, sigurado meron dyan totoo. Imposibleng wala. Mahahanap ko yan. Imposibleng hindi. Punta nga ako ng Mindanao pagkatapos itong Project 1M. Basta magkikita tayo dyan sa Mindanao. If I die there looking for God, then so be it. Ganun lang kasimple. Ayun, yan ang Inshallah, so maganda yung mga sinabi mo, bro. So, inshallah, bro, tapusin mo lang pagbabasa mo yun sa Quran. May mga malalaman ka pa doon. Actually, natapos ko naman, 2 beses. Hindi ko nga lang masyadong, alam mo yun, yung pinagkainting-intindihan. Kumbaga, pinaspasan lang. Kasi mabilis kasi ako magbasa ng libro. Yung isang libro, kadalasan, pag hindi naman masyadong kakapalan, mga ordinaryong librong galing na Shopee, ganun. Kadalasan, mga 1 linggo, ganun. Ayun, so may mga pagkakataon gano'n, nakakaisang libro ko sa 1 linggo. Minsan naman, pagka, alam mo yung, sobrang katulad nito, mula na nagsimula kasi yung Project 1M, talagang halos wala na akong oras na magbasa ng libro eh. Nahihirapan ako, naiipit ako, tas may, alam mo yung, ako muna mag-vent out ako muna sandali lang ako muna sandali mag-vent out, kasi, for the longest time, shock absorber ako ng mga tao eh. Diba? So, pati yung mga stresses ninyo, ako nagke-carry, yung burdens ninyo, mga sakit ng ulo ninyo, hindi nyo lang alam, punong-puno inbox ko. Oo, hindi nga ako nakakapag-live, pero hindi nyo alam yung dami ng mga taong nare-replyan ko on a daily basis. Nakakapag-reply ako sa at least, siguro I will say minimum 100 to 200 messages a day. Madami ako nare-reply ang mga tao kasi mabilis din ako mag-reply. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis ako mag-reply kasi pagka natripan ko, binoboses ko na lang. As in, literal, nagtanong ka sa akin, Chester, kasi, boss Chester, kasi yung asawa ko kasi, ganito, bla bla, ng babae. Ganun ba? Okay. Ako naman, record. Pipindutin, kasi, takin mo, bigay mo kasi yung gusto. Ganun lang naman yun bigayan lang yun baka naman kasi pag inaaya ka, umihindi ka. Ngayon, ano mangyayari? Siyempre, yung putang ina, sakit ng ulo na hindi makuha sa'yo kantutan, di kukunin sa iba. Diba? Basic principle, yung ganung konsepto. Tapos, siyempre, para, alam mo yun, yung asawa mo naman kasi, turuan mo rin kasi kung paano mo ba gusto na mahalin ka niya. Kasi minsan hindi mo tinuturuan yung asawa mo kung paano mo gustong mahalin ka niya. Ay, na nangyayari, yung pagmamahal na pinapakita niya sa'yo, hindi mo matanggap, pero sa kanya nag-i-effort naman siya. Diba? Kaya minsan nagkakaproblema kasi hindi magkaintindihan yung mga ganun, nirecord ko, diba? Ilang segundo lang yan, siguro 15, 20 seconds, ganun, mahaba na
Siguro mahaba na mga 1 minuto, gano'n, at pagsagot ko dun sa mga tanong ng mga tao. So, mas madalas sa pagkakataon, resolbado na kagad yung problema eh. Pero syempre, nagra-relapse yan, di ba? Every now and then, oo, sige, nalaman nila yung sagot dun sa tanong nila. Tapos minsan, makikita mo ulit sa inbox mo yan, susunod na araw, may bagong tanong na naman sila. O minsan, medyo malabo pa sa kanila yung sagot, kailangan pa ng konti pang paliwanag. So, nakakapag-reply ako sa maraming tao. And I carry the burden and the stress that you all are throwing at me. And I am completely okay with it. I'm completely fine with it. Maligaya ako na magsilbi sa kapwa-tao kung nakakasagot ako ng maraming mga katanungan ng isip at puso ng mga kapwa-tao ko. Yun nga lang, syempre, maintindihan nyo naman dahil naging shock absorber ko sa mahabang panahon ng mga problema at mga saloobin ng mga tao, plus yung stress pa din sa Project 1M, plus yung stress pa sa mga tao, plus yung stress sa sarili kong negosyo, plus yung kakahiwalay lang namin ng aking kasintahan nung December. It just wears a man down. Diba? Nakakapagod din mabuhay. So, yun isa sa mga dahilan kung ba't ngayon hindi ako masyadong makaipit-ipit ng pagbabasa ng libro sa mga nagdaang araw. Pero ngayon, I am now in the process of reading the Quran. Actually, yung mga libro ko nga dito, puro sa Islam lang eh. Wala akong tungkol sa Kristyanismo dito eh. Pag nakita mo yung mga libro ko dito, puro tungkol sa Islam ito eh. So, ang sabi dito, a brief illustrated guide to understand Islam. Yung isang libro ko dito, ang talakayan sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Tapos, yung isang libro ko dito, ang mga karapatan ng tao sa Islam. Ayan. Tapos, yung Quran mismo. So, yun. Puro mga librong, puro mga librong Muslim lang nandito sa akin yun. Walang librong Kristiyano dito. Actually, wala nga ibang libro dito eh. Wala ibang libro dito. Yung mga ibang libro mga makakapal nasa bahay. Yung ibang mga librong maninipis nasa bahay din. Bumili ko ng isang tambak na libro galing Shopee. Hindi ko pa nabubuksan. Ganun kasi pagod eh. Brother, pagod. Sobra. Yun nga yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-focus muna sa Hindi, ngayon, okay, sige, Project 1M, blah, blah, diba? Gawang pera, punta 1 million, okay, sige. Pero pagkatapos ng Project 1M, gusto ko muna mag-focus sa paghahanap ng Diyos. Yan muna gusto kong gawin. Sasaglit lang muna ako, side trip muna ako. Sige, oo, magtuturo pa rin ako paano gumawa ng pera sa inyo. Kasi, syempre, every now and then, diba, may mga bagong mga tagapakinig na hindi alam kung ano ginagawa ko rito sa social media. Sige, every now and then, magtuturo pa rin ako kung paano gumawa ng pera. Pero, siguro mag-focus muna ako sa paghanap ng Diyos pagkatapos nitong Project 1M. Kasi naituro ko na kung paano gumawa ng pera. Kita nyo naman eh. Pwede na nga akong tumigil eh. Diba? Eh nga lang, marami masyadong tao na umaasa na makakarating sa 1 million para sila din ganahan araw-araw. Yun nga lang, hindi ako nakapag-live ng mahabang panahon. Ang daming taong nagre-request na mag-live na ako. Ang dami, punong-punong inbox ko, kailan ka ba mag-live? Kailan ka ba mag-live? Kahit sa TikTok. Punong inbox ko, kailan ka ba mag-live? Kailan ka ba mag-live? Madaming nag-aabang talaga na makapag-live ako eh. So, naiintindihan ko yung ganung konsepto na, alam mo yun, naging parang, alam mo yun, inspirasyon ako ng ilang mga tao. And with that, it comes with it an outstandingly high level of stress, and it comes to it an outstandingly high level of toxicity. Isama mo pa yung Project 1M plus yung mga problema ko sa personal na buhay. Siguro kung ordinaryong tao lang ako, puta, maniwala ka, ito yung iiyak ka na lang talaga. Maniwala ka, ito yung iiyak ka na lang talaga. Pero dahil ako si Chester, di ba, pambalagbagan kasi yung utak ko, sinuwerte lang sa ganun kasi yung mga experiences ko nung panahon kabataan. Plus yung katawan ko, pambalagbagan din. Di ba? Eh, okay lang, kaya ko. Yung mga nakapaligid sa akin, yung sumusuko. Kasi, Project 1M pa nga lang, hindi na nila kaya eh, di ba? Eh, hindi naman kasi para sa lahat yung konsepto ng pagyaman. Let's just put it that way. Hindi para sa lahat ang konsepto ng pagyaman. Pero yung konsepto ng kabilang buhay, yan sana para sa lahat. Ang problema, wala kasing, napakakonti kasi ng taong nagtsatsagang kasing sipag ko pagdating sa mga lumang libro eh. Siguro dahil yung kalumaan na rin ng mga salita dun sa mga lumang libro, diretso, ang Biblia at saka ang Quran, ng mga pinaka-boring na libro na nabasa ko sa buong buhay ko. Parehas, napaka-boring. Eh, wala naman tayong magagawa kasi yung salita nila noong unang panahon, hindi yun yung salita natin ngayon eh. Yun yung dahilan kung bakit naboboringan tayo, including myself, naboboringan din ako. Pero sobrang konti lang nung merong tiyaga na kaparehas nung, how I wish, meron din kayong tiyaga na kaparehas nung sa akin. Yung kahit naboboringan ka, talagang pipilitin mo talaga na, hindi, okay lang yan, lilipas din to, kaboringan na to. Maya-mayang konti, maintindihan ko na to. Ganun kasi ko eh. Nagbabasa ako, nagtsatsaga ako magbasa, tapos iniintindi ko, inuunawa ko, tapos mga 15 minutes yan, 20 minutes, maboboringan ako. Pero pag lumampas yung 15, 20 minutes, nakakaisang oras ka na, yan, nakakasarapan na ng basa. Ganon yun, ganon yung konsepto. Pero pagkatapos ng Project 1M, focus muna ako sa sarili ko, kaluluwa ko muna. O magla-live pa rin ako every now and then.
Tapos, bibili ako ng bulok na motor, and this is an adventure that I will do myself. Bili akong bulok na motor, punta ako ng Mindanao, tapos mula dito sa Rizal, yung bulok na motor, hoping sana makarating ako dyan ng buo pa yung bulok na motor, ganun. Matutulog ako sa mga kalsa-kalsada, ganun. O, tapos, tawid ng barko, ganun, ro-road na lang siguro, hanggang sa makarating ako ng kaduluduluhan ng Pilipinas sa may bandang baba. Yan, gagawin ko yan. Tapos, syempre, konti lang yung perang dala ko. So, kung saan ngayon ako, kung saan ako matitigil, doon ako maghahanap buhay sa sandaling panahon. Tapos, biyahe uli. Tapos, kung saan ako matigil, hanap buhay uli. Mga 1-2 araw na paghahanap buhay. Nako, ano po bang pwede kong gawin? Pwede po ba akong makibuhat-buhat dito? Bayaran nyo lang po ko kahit mga 200, 300, ganun. Kada araw, okay na ako doon. Ganun. Tapos, libre lang sana yung pagkain. Ganun. Yun. Tapos, hanggang sa makarating ako ng Mindanao, Tawi-Tawi, ganun. Bala na, Basilan, Olosulu. So, lilibutin ko yan. Dadaanan ko lahat ng mga kailangan kong daanan. Ganun lang naman yun eh. Diba? Wala naman kasing recording lang ito, hindi ito live. Live nga ito, nakba. Wala naman kasing ito pansin ko sa mga tao, wala masyadong pakialam ng mga tao sa Diyos eh. Lalo sa panahon ngayon, panahon ng internet, sobrang daming information na de-dilute na yung mga bagay na talagang pinaka-importante tungkol sa buhay. Ano ba pinaka-importante tungkol sa buhay? Kung walang Diyos, walang kwenta lahat ng bagay. Kung merong Diyos, yun lang yung kaisa-isang bagay na pinaka-importante, all else comes second. Yun ang tungkol sa Islam. Follow-up question, brother. Yun lang, bro. Sa ngayon kasi marami nakikinig. So, maraming salamat sa mga sagot mo. Alhamdulillah, no, bro. Ang ganda. Promise, maganda. So, pangalagaan ay yung ng Allah sa iyong mga pananalita, sa iyong mga pamilya. No? Wala akong ganun, walang pamilya. Walang kadugo at tumuturing na pamilya. Pero, eventually, brother. Eventually. Magkikita tayo soon. Hindi naman siguro papabayaan ng Diyos na mamatay ako ng maaga na hindi ko siya nakakagilap. Diba? Ganon lang naman yun eh. Ganon lang naman yun. Okay. Taas mo na lang po yung yung bali itataasin na lang po yung mga libro na yan at maging pinagtsatsagaan kong basahin ito. Yung nagsimula muna ako sa Quran, medyo malapit-lapit na ako sa 1/4. Ang haba eh. Ang kapal eh. Medyo malapit-lapit na ako sa 1/4. This time, hindi Arabic. Sigurado, imposibleng hindi. Maliban na lang kung maunahan ako ng kamatayan o kung ano man mangyari. Pero, mga 2 taon siguro kahit pa paano may konting alam na ako sa Arabic. Ayan. Masipag naman ako mag-aaral eh. Masipag ako magbasa. Kaya nga, diba, yung mga pinaghahamon ko, ako kasi kompleto ng pruweba sa mga taong hinahamon ko ng debate eh. Tingnan mo, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makapalag-palag yung mga pinaghahamon ko ng mga debate. Diba? Waiting na lang ako ng konting panahon, mabigyan pa sana ng konting panahon ng Diyos na siguro hindi naman niya hayaan mamatay ako ng maaga nang hindi ko siya nakahanap. Yun ang nakasulat sa Biblia at saka sa Quran eh. Yung naghahanap, makakakita eh. Hindi yun ang sigurado. Hindi naman madamot. May tanong dito. Sige, go. May tanong dito. Ang tanong daw, ano daw maganda, Bible or Quran? Sabi ni Alex. Hindi ko alam kasi kung anong pamantayan sa inyo ng ng salitang maganda eh. Hindi ko alam kung anong pamantayan sa inyo ng salitang maganda eh. Pero let's just put it into context. Hindi siya sa pagandahan eh. I don't think it is about beauty. Kasi tinan mo, magbasa ka ng Biblia, magbasa ka rin ng Quran, parehas may violence dyan. Diba? Na pinagpapatay nila yung kung sino man yung mga pinagpapatay nila. Diba? Magbasa ka ng Biblia, magbasa ka ng Quran, meron ding parehas na utos dyan na patayin mo yung mga kailangan patayin. Diba? So, it's not about beauty, yung tungkol dyan, hindi tungkol sa kagandahan yan eh. Ang totoo, diretso, wala nga ang pakialaman dyan sa kagandahan ng tao eh. Wala siyang pakialam sa kagandahan ng tao, yung puso ang tinitignan kung okay ka ba o hindi. Ako personal, hindi ako fan ng konsepto ng babasahin ko yung libro kasi maganda. Hindi ako fan ng gano'n, brother. Kahit pangit yung libro, basta informational yan, basahin ko yan eh. Gano'n ako eh. Ako ang fan ako ng karunungan, I would say. Karunungan pinakapangulong bagay para sa akin. Kaya sa lahat ng bagay na pinipili ko unawa.
Ano ba maintindihan ko dito sa bagay na to? Ano ba maintindihan ko dito sa bagay na yan? Doon sa may nangyari, nadapa. Ano ba maintindihan ko doon sa pagkadapa niya? Paano ko ba maiiwasan yung ganong nangyari? When I say nadapa, ibig sabihin, iba't ibang senaryo na ikinadadapa ng tao sa buhay. Ganun ako eh. Kesa yung, alam mo yung pagtsatsagaan ko pa na pagdaan. Alam mo, isa sa mga, hindi talaga ako fan, diretso. Hindi ako fan ng konsepto na matuto ka sa experience. Hindi ako masyadong fan nun. Kasi sabi nila, experience is the best teacher. I don't think so. I don't think so. Experience is the best teacher. I don't think so. Bakit? Kasi yung konsepto na, kailangan mo pa bang malamang nakakalason yung lason para malamang nakakamatay yun? Diba? Ganun yung konsepto ko eh. Ang konseptong nasa isip ko, kailangan ko pa bang pagdaanan yung mga kailangang pagdaanan na yan para lang malaman ko kung ano matututunan ko dyan? Eh, mas mabilis, matuto na lang ako sa tama na ginawa ng iba at saka sa mali na ginawa ng iba. Ganun ako eh. On a personal note, so, mas prefer ko na hindi na importante kung maganda yung istorya o hindi. Basta may kapupulutan ng aral, basta may matututunan ako doon, makakaiwas ako sa pagkakamali at magagawa ko yung mga bagay na tama, then I am all ears. Ganun ako. Ganun yung konsepto ko tungkol sa buhay. Hindi ako nagbabasa dahil maganda yung Biblia o maganda yung Quran. Hindi yun ang purpose ko eh. Ang purpose ko sa pagbabasa, para matuto ako. Yun ang unang-unang importante sa akin, yung pagkatuto ko. Kasi madali namang magbasa ng kahit na anong magagandang libro eh. Magbasa ka lang ng FHM, ayan, puro magagandang babae yun nandyan eh. Diba? Hindi na nga uso yun ngayon eh. Ang uso na ngayon, mga pages sa Facebook at saka sa TikTok eh. Diba? Pero kung ganda ang hahanapin mo sa parehas na libro, meron ka makikitang mga magagandang parte dyan. Meron ka rin makikitang mga pangit na parte dyan. So it's not a good reference para paghanapan ng ganda. Yun ang sagot ko rin, brother. Maraming salamat sa iyo mga sagot. Salamat, brother. So, na-appreciate kita. Bali nalinawan ng mga taong nakikinig dito. So, wala naman daw pili-pili si brother. Lahat daw maganda. So, wala po ngayon, brother, wala na po akong tanong ngayon. So, inshallah, pag nagkita naman lang, magpipicture tayo, inshallah. Malalaman nyo naman kung nasaan ako eh. Ipopost ko kung nasaan ako. So, kung may mga gustong pumatay sa akin dyan, you are welcome to do the job. Kasi marami kasing siraulo eh. Katulad kanina, may natanggap na naman akong bagong death threat galing naman ng Isabela. At ipapatira daw ako sa NPA at 200,000 daw, willing to pay daw sila. O di sige, magbayad kayo ng 200,000 para ipatira ako sa NPA. Wala naman akong pakialam kung mapatay ako ngayon eh. Diba? Do you think I care if I die today? Ako pinakasiraulong influencer sa buong Pilipinas. Uulitin ko, ako ang pinakasiraulong influencer sa buong Pilipinas. Walang mas siraulo kaysa sa akin. Bakit? Sinong influencer yung nagtsatsaga na upload ka ng upload at live ka ng live nang wala ka namang kinikita? Diba? Sinong influencer na nagtsatsaga na magturo sa kapwa-tao na wala ka naman napapala? Diba? Sino nagtsatsagang magmahal sa kapwa-tao niya, umibig sa kapwa-tao niya, na matuto ang kapwa-tao niya kung paano gumawa ng pera nang wala ka namang hinihinging kapalit bukod sa panalangin? Walang mas siraulo kaysa sa akin sa buong social media, brother. Walang mas siraulo kaysa sa akin sa buong social media pagdating sa mga influencers dito sa Pilipinas. Walang kaparehas ko. Ganap ako eh. Siguro sa mga religious people, yan, pwede. Pero hindi naman lahat sinasagot ng mga religious people eh. Ako nga lang ang nagtsatsagang sumagot. Kahit illegal, sinasagot ko eh. Kahit kagaguhan, sinasagot ko eh. Kahit basher pa, sinasagot ko. Diba? Walang katulad ko. Ako'y hindi coming from the standpoint na mayabang, arrogante. Hindi, humanap na lang kayo. Kayo na lang magsabi. Diba? Ganun na lang. Hanap kayo. Kayo magsabi kung meron bang katulad ko sa social media. Eh puta, lahat ng mga nagtuturo dyan tungkol sa pera, yung mga understood na yung mga religious people. Sige, pangkaluluwa, understood na yun. Pero hindi naman nagtuturo yung mga yun tungkol sa finances eh. Wala nga kayo kamalay-malay, puta. Kaya ang dahilan pala kung bakit sila nangangaral sa social media ng libre, para pag pumasok ka sa church nila, doon ka magbibigay ng 10% mo. Abisado ko na kayo, mga bugok. Abisado ko kayo. Marketing stunt nila yan eh. Diba? Marketing stunt nila yan. Pero as for me, ako wala. Alam ninyo na, alam ninyo. At alam naman ng Diyos yun na ang intention ko talaga para makatulong sa kapwa-tao. Siguro, kung, alam mo yun, hindi naman ako ipokrito eh. Kung madagdagan yung pera, ang sagot ko lang dun, bakit hindi?
Pero hindi, I'm not going full speed ahead towards money. I'm not going full speed ahead towards money. Hindi ako para lahat na lang ng oras ng buhay ko tungkol sa pera, hindi. Yung brand of the Chichester, binuo ko ito para makatulong sa mga tao ng libre. If I get something in return, then I will gladly accept. Diba? Tatanggapin ko kung ano makukuha kung bigyan ako ng kahit ano. Pero hindi ako para sa konsepto na gumawa ng pera. Ito lang, pera lang talaga pinaka-importante sa mundo. Na para bang ang dating, parang katulad na nila Diyos Mohe kayong tunog na parang wala nang ibang importante kundi pera. Ano pa importante? Pera! Putang inang pera! Lahat na lang, puro pera. Nakakasuya tong mga tao to. Walang ibang masabi bukod sa pera eh. Walang ibang masabi bukod sa pera. Ay naku, sinasabi ko sa inyo Pilipinas, kayong mga mayayaman sa sanlibutan, matuto kayo, sinasabi ko sa inyo. Pagdating sa kabilang buhay, magkikita-kita tayo sa impyerno. Mas madaling mapunta sa impyerno mga mayayaman dahil sa tindi ng kapritsyo, kagaguhan ninyo sa mundo. Ulitin ko, mas madaling mapunta sa impyerno ang mga mayayaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingatan ninyo sarili ninyo. Sa pagtuturo ko ng paggawa ng pera, huwag nyong gamitin sa kagaguhan yung pera. Oo, kumita kayo. Congratulations. Clap to you. Congratulations sa'yo. Nakaipong ka. Mabot ka sa 1 milyon. Pero pag yung pera mo, ginamit mo sa kagaguhan, yun ang pinakamabilis na paraan. Expressway mo yan, papuntang impyerno. And diretso, sinasabi ko na sa inyo, diretsahan lang tayo. I will not be held liable for your souls. I will not be held liable for your souls. Bahala kayo sa buhay ninyo tungkol sa perang ginawa ninyo. Basta itinuro ko lang sa inyo yun, ibinigay ko lang sa inyo yung paraan kung paano kumita ng hindi birong pera. Kayo nang bahala kung saan nyo gagamitin. Pag ginamit nyo sa kagaguhan yan, tangina straight out, diretso kayo sa impyerno mga bugok. Gamitin nyo sa katinuan yan. Binigyan ko na lang kayo ng gamit. Binigyan ko kayo martilyo. Kung ipupukpok mo yan sa pako para makagawa ka ng bahay ng pamilya mo, malaking pakinabang yan para sa pamilya mo. Pero kung ipapalo mo yan sa ulo ng kapwa-tao mo, bahala ka sa buhay mong makulong, leche ka. Ganun lang kasimple yun. Okay ka na, brother? Brother, alhamdulillah. Naunawaan ko lahat. So, bababa na ako. Thank you po. No? Salamat, brother. Kita-kits tayo soon. Yeah. Okay. Next tayo. Ayaw naming mawala ka. Mahal ka namin ng buhay ka pa. It is not for you to decide. It is for God to decide. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Boss GQT. Gusto mo banggitin ko pa yung pangalan eh. Boss GQT. Makakain pa yata eh. Naka-mute. O, sige, next na natin. Next na tayo. Okay, next na tayo. Next. Mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna ito. TikTok, pengi ako ng 50,000 hearts. TikTok, pengi 50,000 hearts. Facebook, pakishare. Pakishare ito. May tanong sa Facebook. Brother, good morning. Taga saan ka? Hello, boss. Taga Capiz. Capiz, okay. Ano tanong mo? Sir Chi, pabor ka ba sa na dapat yung presidente natin sa Pilipinas ay dapat walang asawa, hindi takot mamatay, tapos mayaman na yung abot na yung bilyon na yung pera para hindi na siya magnakaw na sa gobyerno. Pabor ka ba kaya I will say oo dun sa mayaman, oo din dun sa hindi takot mamatay. Pero tungkol dun sa asawa, definitely that's optional. Kasi mahihirapan kang makahanap ng 40 anyos na tao na wala pang asawa eh. Lalo na sa mga powerful individuals. If you have a powerful individual, that person is most likely to be married by the age of 40. There's also a huge possibility na kung hindi man married yan, ang labas niyan, babaero. So mas okay na sa akin yung may asawa siya. Yun, maliban na lang bakla siya. Diba? Yun ang malamang na mangyayari. Kasi halos lahat ng yan. Oo. Kasi pag may asawa kasi parang yung iniisip nila yung kapakanan ng pamilya nila. Although gusto nila nang hindi sila takot mamatay, pero yung
kapakanan ng pamilya nilang iniisip nila. Mahihirapan kang tama ka ron eh. Oo, tama ka ron. Oo, in a perfect world, ayos yun. Yung ang tawag nila ron, nagpapakabating eh, sa Biblia. Sa Biblia kasi merong ganung konsepto, yung talagang completely hindi talaga nag-aasawa, nagpapakabating para sa kaharian ng langit. Merong ganung konsepto eh. Sa pang politika, medyo mahihirapan tayong makahanap kasi if I am not mistaken, isa lang ang alam ko na presidente na walang asawa na umupo. Si Pinoy lang. Siya lang yung kaisa-isang presidente sa pagkakaalam ko na naupo tapos walang asawa. Pero other than him, wala akong ibang alam eh. Wala akong ibang alam na presidenteng naupo tapos walang asawa eh. Ang meron, maraming asawa. Tulad halimbawa ni Digong, di ba? Dalawa yung asawa niya, si Hanlet at isa pa. May nagsasabi nga, bakla daw si Pinoy. Syempre, that's a completely different story. Ano yan? Conspiracy theory yan. Diba? Hindi nga magkaintindihan kung ano pa talaga nangyari, bakit walang public viewing yung bangkay ni Pinoy nung namatay siya. Hindi ko alam kung alam ninyo na patay na si Pinoy. Pero tahimik masyado. Walang public viewing, tapos tahimik lang, tapos relax lang, tapos wala, business as usual. Ganun ang dating eh. Yung parang hindi masyadong malaking impact na namatay si Pinoy. Parang ganun yung nangyari. Hindi ko lang alam kung ba't nagkaganon, kung ba't, ewan ko, kung pinili ba ng pamilya, no, ano ba. Pero definitely, unusual sa akin yun. Na namatay yung isa sa mga presidente, tapos parang wala lang. Unusual sa akin talaga yun. Unusual yun, sobrang. Ayun, yun ang sagot ko doon. Follow-up question, brother. Kasi napapansin ko kasi, boss, pag may kanyang issue, like kay Buloy, parang tinatabunan nila sa balita. Parang nilalagyan nila ng bagong big issue para tabunan yung lumang issue. Parang gano'n kasi lumalabas eh. Whitewashing yun eh. Oo, totoo. Nangyayari talaga yan regular. Nangyayari talaga yan regular. Laging nangyayari yung whitewashing na yan. Pero sa akin overall, mga kapwa-tao, Pilipinas, galingan nyo sa pagpili ng iboboto ninyo. Alam mo, yun nga yung iniisip ko tuloy eh. Iniisip ko ako, paano nga naman gagalingan kung yung mga ordinaryong taong bayan eh, hindi afford ng oras nila na mag-research patungkol sa politiko. Nasa isip ko rin yun, back of my mind. Okay, sige. Anong gusto mo, Chester? Okay. Gusto mo galingan nila sa pamimili ng politiko. Paano gagalingan? Ano magiging criteria para galingan sa pamimili ng politiko? Siyempre, ang unang-una, dapat plataforma. Di ba? Diyan may plataforma. Tapos, tignan mo rin at the same time yung background ng tao. Di ba? Yun yung kailangan mong mga i-check eh. Ano history nito? Ano tapos nito? Anong alam nito? Anong mga kumpanyang pinanggalingan nito? Kung nagtrabaho man siya? O ano-ano mga negosyo niya? Tapos sa end, kailangan mo rin i-check at the same time. Di ba? Yun yung mga bagay na supposed to be criteria ng ordinaryong taong bayan. Pero ang problema nga naman, pagka sobrang busy mo nga naman sa trabaho, wala, mangyayari talaga niyan. Kung sino na lang yung pinakamatunog na pangalan para sa'yo, yun na lang ngayon ang pipiliin mo. So iniisip ko nga tuloy, mag-endorso kaya ako ng politiko. Pero pag nag-endorso naman ako ng politiko, magiging problema naman yun. Bakit? Paano kung magkamali yung putang inang politiko na naiupo? Di ang labas nun yun. O, putang ina mo, Chester, sagipin mo ngayon yung lintik na putang inang pinaboto mo sa amin lahat. Ganun na mangyari yun eh. Ako may ipit doon, nakita ko na maraming ulit yun eh. Naalala nyo yung panahon na ang daming nag-endorso kay ERAP? O, tapos, ano nangyari nung na-impeach si ERAP? Hindi ba nabalikan ngayon yung mga nag-endorso sa kanya? O, yun. Diba? Ganun na nangyari eh. Ngayon, hati tuloy ang isip ko kung ano ba, magpo-promote ba ako ng politiko o hindi. Kasi hindi naman ako willing tumanggap ng pera galing sa politiko. Ang totoo, ang daming ang politiko na lumalapit sa akin para tanggapin ko yung pera nila. At hindi biro ang presyo, milyon ang usapan. Milyon ang usapan. Mula sa panahon na pumirma ako ng kontrata hanggang matapos ang campaign period, ikakampanya ko sila. Ganun yung ganun yung bagsakan eh. Ganun ang kontrata eh. Ng pag magpo-promote ka ng ng politiko. Maliban na lang kung siguro, alam mo yun, isa-isang transaction lang yan, ganun. Per video ang bayad, pwede rin naman yun. Pero syempre, kung ikaw yung influencer, hindi ka papayag ng per video bayad, di ba? Ito ang papayag ng per video bayad, isang pirasong video tapos na yung transaction, di ba? Hindi naman mabubugbugan yung politiko na yun ng isang pirasong transaction. Halos walang traction na mangyayari sa isang pirasong pagkakataon na ipinromote mo yung politiko, di ba? So, it is within your best interest kung ikaw man yung influencer na patagalin mo ngayon kung hanggang kailan sila kayang magbayad. Ganun na magiging konsepto kasi syempre interesado ko nga sa pera. Kung ako yung ibang mga influencer, pero ako si Chester eh. Hindi ako interesado sa pera ng mga politiko eh. Diretso lang, hindi talaga ako interesado sa pera ng mga politiko eh. May pera kayo? May pera din naman ako. May kapangyarihan ako? Meron din naman ako. I have a few friends. Diba? May kasikatan ako? May kasikatan kayo? Sikat din naman ako eh.
Diba? What can you offer me? Wala ka mai-offer sa akin na magiging interesado ako, maliban na lang talaga, matinong tao ka talaga. At talagang hindi ka talaga interesadong mangurakot sa gobyerno. Ayan, baka siguro yan, pwede mong ilapit sa akin yan. Na, Chester, wala akong track record ng corruption kahit kailan. Wala. Ayan. Siguro, doon sa ganun, ayan, siguro, baka pumayag ako. Pero, o-offeran mo ako ng pera, putang naman, hindi ko tatanggapin yan, pasensya ka na. Kaya tinan mo, kita nyo, hanggang ngayon, wala pa rin ako ini-endorse ng politiko. Bukod sa isang pagkakataon na may pumunta rito na politiko na kumakandidatong, hindi ko alam, parang SK yata o Kagawan. O kung ano man, basta mababa lang, local lang, na taga Cavite. Yun naman, kababata ko naman yun. Kilala ko personal yun. Hindi talaga si Raulong tao yun, mula pagkabata. Pero syempre, dahil pumunta rito, hindi ko alam kung kamusta na ba ang buhay niya mula pagkabata, mula nung panahon naghiwalay kami hanggang ngayon. Hindi ko alam yun. Pero pumunta rito, mag-live daw kami. Sabi ko, okay, sige, punta ka lang dito, live tayo. Kilala ko naman siya mula pagkabata. Alam ko track record niya mula pagkabata hanggang dun sa panahon na nagkahiwalay kami. Ganun yung konsepto. Maganda pagkakilala ko sa kanya, kaya pumayag ako. Pero other than that, wala naman ako ibang pinopromote na politiko. Yun ang tungkol sa politika. Next question, brother. Opo. Pero totoo yung sabi ni Sir Chino na mayroon talagang politiko na hindi corrupt. Kaya lang ang problema na natatakot na ibulgar yung sa iba. Kahit narinig ko kasi nanonood kasi ako palagi ng si debate at mga podcast din ng mga politiko. Takot sila magsalita Siguro na mahirap kasing magsalita ng ganito, let's put it into context. Mahirap kasing, ikaw man yung lumagay doon sa lagay ng politikong matino mahirap ding magsalita Bakit? Kasi isipin mo, halimbawa, nagsalita ka, corrupt si Bongbong, politiko ka rin. Pag sinampaan ka ng kaso niyan, paano mo patutunayan corrupt si Bongbong? May ebidensya ka ba? Doon magkakaproblema, brad Ikaw yung madadali. Bakit? Ang labas mo ngayon, naninirang puri ka. Kaya hindi tuloy mailabas kung sino-sino pa talaga yung mga corrupt. Kasi kailangan mong humanap ng ebidensya para patunayan corrupt yung kung sino man nasa ibabaw Diba? Doon nagkakaproblema. So yun ang dahilan kung bakit yung mga matitinong politiko hindi makapagsalita tungkol sa kakorupaan ng mga ibang politiko. Pero every now and then, meron namang nag-e-expose Nasasampahan niya lang ng kaso. Tinan mo katulad ni Eli San Fernando, diba? Nakita niyo yun. Sinampahan siya ng kaso nung sinampahan siya ng kaso nung sa isa ron sa mga opisyalis ng Maynila. Yun, ngayon hinaharap niya pa yung kaso, masakit sa ulo, diba? Kita mo yung gets mo yung konsepto. Kapalag pa rin. Bakit? Syempre, may position siyang hinahabol in my case, wala naman akong posisyon na hinahabol kaya tinan nyo, hindi ako bumibira ng politiko. Maliban na lang talaga, meron akong ebidensya. Yun, okay lang yun, may ebidensya ka. Pero in my case, meron akong ebidensya, tagpi. Well, syempre, ang takot lang ng mga magpo-provide ng information sa akin para i-provide ko yung information, para i-provide sa akin yung information na kailangan ko. Diba, maintindihan mong mahirap kasi yung konsepto na kumana ka ng tao nang hindi mo kayang patunayan ng konkreto. Ganon yung ganon yung konsepto. So ngayon, maintindihan mo na rin yung iba. Okay, hayaan mo na lang sila. Ganon ang mangyayari. Matinong politiko ka? Okay, sige, hayaan mo na lang mga korap. Wala naman tayong magagawa dyan sa kakurapan nila Bakit? Kailangan pa natin patunayan sa korte yan. Sa sakit ng ulo natin, mag-focus na lang tayo sa kampanya. Wala pa tayong sakit ng ulo. Ganon yung konsepto. Gets mo? Opo. Okay ka na? Sir Chino, naniniwala ka ba na... nagtatanong pa ako, Sir Chino. Sige, last na to, brother. Naniniwala ka ba na naniniwala ka ba na pinaka-corrupt na department sa Pilipinas yung customs? Wala naman tayong pruweba para patunayan yan You have to show numbers para patunayan yan. We can always make assumptions, we can always make claims. Pero nasan ang mga numero para patunayan na ito yung kakurapan ng isang departamento, ito ang kakurapan ng PNP halimbawa, o ng AFP, at ng bla bla, at ng bla bla, at ng bla bla, at ito naman po ang kakurapan ng customs. Do we have the numbers para patunayan yan? Gets mo? Yun nga mismo yung sinasabi ko, mahirap magsalita nang hindi mo kayang patunayan. Yun yung ibig ko sabihin. Nakita mo na. Binabase ko lang sa search sa reklamo ng mga tao sa balita. Doon ko lang binabase. Yun ang nga ibig ko sabihin. Hindi dahil merong isa o dalawang taong nagreklamo, yan ang agad ang pinakakorap na departamento. Kasi kung reklamo at reklamo lang, putang ina, pagdating sa BIR, maraming reklamo ang mga tao. Diba? Totoo po. Oo. Yun ang sagot ko ron. Okay ka na? Thank you. Opo. Good night, brother. Okay, sige, next naman tayo. Yung mga tanong ninyong pang personal o kung ano man. Sige. Ito, thrift something. Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Pero ang pangalan niya parang thrift
lang ni MC. Trip lang ni MC. Nagbebenta tayo at thrift clothes. Okay, sige. Mag-aakit na ako ng dalawa. Ilang minuto na tayo? Check mo. Naglalaro ko pala ML. Ayan mo na. Bagay. Tapos mo na trabaho eh. Tinrip mo na lang mag-stay dito eh. Good morning. Good morning. Okay, mag-aakit na ang dalawang tao kung sino unang magsalita. Okay, good morning. Good morning, good morning. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Cavite. Cavite. Okay, anong tanong mo? Muslim ako, Muslim. Okay. Anong konsepto ng buhay? Kumbaga, life is about, ano ba yun? Life, hindi ko naman. Ang nakasulat sa Quran, ang sinasabi sa Quran, ang dahilan kung bakit ginawa ang mga tao at saka ang mga jinn para sumamba kay Allah. Yun mismo nakasulat sa Quran. Ginawa ang mga tao at saka ang mga jinn para sumamba kay Allah. Ngayon, ako naman, on a logical standpoint, labas muna ako halimbawa ng Islam, labas din ako ng Kristyanismo. Labas ako. Lalabas ako, kunyari. Ngayon, if there is no creator, halimbawa, walang gumawa, and everything happened for, alam mo yun, tsamba. Ganun lang, tsamba lang. Okay, walang purpose ang buhay. Wala namang gumawa eh. So, ibig sabihin, walang may intention para lagyan ng purpose yung buhay na yan. Pero kung merong creator, ito logic ko. Kung ikaw ang gumawa at lahat ng bagay na gusto mo, meron naman sa'yo, kasi nga ikaw nga ang gumawa ng lahat ng bagay, ano palagay mo ang magugustuhan mo galing sa mga ginawa mo? Bukod sa maging masaya ka. Di ba? Yung maging masaya, that's one thing. Sambahin ka. Siguro, sambahin ka. Siguro, tama. Tapos, at the same time, sa paanong paraan mo gustong sambahin ka? Ba? Siguro sa paraang matutuwa ka, ganun. Siguro that's one. Logical naman yun kasi lahat ng mga bagay na okay, sige, sumasamba ka nga. Pero kamusta naman yung pagsamba mo? Nakakatuwa kaya sa Diyos o nakakainis? Kasi may mga ibang tao, sumasamba nga, naiinis naman ng Diyos sa kanila. Bakit? Kasi ang nakasulat sa Biblia, ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. So pag masamang tao ka, naghahain ka, pero naiinis pa ang Diyos eh. Isipin mo yung konsepto, uy puta. Nabubuyog. Isipin mo yung konsepto, brother. Isipin mo yung konsepto na kung halimbawa, ikaw lang, halimbawa, tao ka. Kapitbahay mo, alam mong plastic sa'yo. Tapos dumalapit, may daladalang kung ano man. Tapos binigay sa'yo. Alam mong plastic yung tao na yun at may dahilan kung ba't niya binibigay sa'yo yung binibigay niya, matutuwa ka ba? Ganon yung konsepto. Isipin mo yung konsepto na, okay, sige, sumasamba ka nga. Pero natutuwa kaya yung gumawa. So palagay ko, mas importante na matuwa yung gumawa. Ganon yung konsepto sa isip ko. Mas importante na matuwa yung gumawa, hindi lang dun sa konseptong sumamba ka lang. Tapos yung pagsamba mo naman, nakakabuwisit naman sa gumawa. Diba? Ganon yung konsepto ko eh. Yun na nasa isip ko. So, siguro that's one thing, matuwa siya. Another thing is sumamba ka. Another thing siguro, i-acknowledge mo siya. Kasi may mga sumasamba na nakikiluhod-luhod din. Pero hindi naman sila naniniwalang may Diyos deep down inside. May mga ganong klase ng mga tao eh. May mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Kahit sumasamba pa sila, kahit nagsisimba sila. May mga kilala nga akong ateista na pumupunta ng simbahang Katoliko dahil lang kasama nila dun yung jowa nila eh. Nakikisimbang gabi din eh. Pero ateista yun. Wala rin namang bearing sa kanya yun eh. Bakit? Hindi naman siya naniniwalang may Diyos eh. So kahit ano pa mangyari dun, kahit magluluhod pa siya ron, walang bearing sa kanya ron. Yun, ganun yung konsepto. Diba? So, hindi lang siya sa konseptong sumamba ka lang. I think, dun yun sa konsepto na natutuwa kaya yung gumawa dun sa mga bagay na ginagawa mo, including pagsamba. Yun. Yun ang naiintindihan ko. Ako naman, yung abot lang ng maliit na utak ko yung ano eh. Yun yung konsepto sa akin eh. Yung abot lang ng maliit na utak ko. Yun. Kasi, syempre, you have to put yourself in someone else's shoes, diba? So, labas ka muna ng konsepto ng religion, labas ka muna, halimbawa, ng konseptong Diyos, diba? Labas ka muna ng konseptong, alam mo yun, may pinaniniwalaan ka, dun ka lang muna sa konsepto ng common sense ba? Common sense.
tinuturo din naman sa Islam yung common sense eh. Doon ka lang muna sa konsepto ng common sense. Yung common sense na, okay, sige, kunyari lang. Hindi mo naman pinalalagay na ikaw ang gumawa kasi kay stupido, hindi naman ikaw gumawa sa lahat ng bagay. Pero yung konsepto na, kunyari, ikaw yung gumawa sa lahat ng bagay. Ano palagay mo yung gusto mo galing dun sa mga ginawa mo? Gusto mo bang mainis ka dun sa mga ginawa mo? Obviously, hindi. Gusto mo ba magalit ka dun sa mga ginawa mo? Obviously, hindi rin. So, ano palagay mong gusto mong mangyari dun sa mga ginawa mo? Unang-una, syempre, mapakinabangan mo. Paano pakinabang? Hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos. Pero, in the meantime, habang hindi pa natin nakikita kung ano talaga eksakto yung plano ng Diyos, tungkol sa usaping pakinabang natin dito sa lupa o tungkol sa usaping pakinabang sa kabila pagkamatay natin, siguro importante yung nararamdaman siguro ng Diyos, di ba? Palagay ko importante yung nararamdaman niya. Bakit? Kung tayong tao nga, importante yung nararamdaman natin, lalo pa siguro yung gumawa sa lahat ng bagay. Di ba? Ganun yung konsepto. Yun yung nasa isip ko. And syempre, obviously, I may be wrong. Kasi may mga iba nagsasabi, wala ikang Diyos. Ang meron ika yung mga Anunnaki sa Nibiru. Yan, Anunnaki sa Nibiru. Hindi ako naniniwala sa Anunnaki sa Nibiru eh. Kasi as detailed as it sounds, kapag binabasa mo sa Sakaraya Sitchin, at saka yung Sumerian Empire, Sumerian text na ginawa ng Sumerian Empire, detalyado yun eh. Understood? Sige, okay, sige. Si Enki, at saka yung mga Anunnaki, bla bla, etc. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila makakagilap yung Nibiru eh. Kung nandito lang sa solar system natin yan, at talagang advance ang putang inang technology ng Nibiru na planeta, at ng mga Anunnaki, dapat mailaw na planeta yan, parang katulad ng mundo. Diba? Ako, nag-iisip lang ako, galing sa maliit na kukote ko, na dapat mailaw na planeta yan, katulad ng mundo. Wala tayong ibang makitang mailaw na planeta na katulad ng mundo sa loob ng solar system natin kasi sinasabi nila nasa loob daw ng solar system yun. So, ewan ko. Hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Hindi nga makagilap yung Nibiru eh. Kung within our solar system yan, kahit sabihin mo pang 5,000 years umiikot yan o 10,000 years umiikot yan sa araw, yung isang taon niya 10,000 years, kasi yung sabi nila, parang 5,000, 7,000 years daw, ganun. Ba't hindi makagilap yung planeta? Hindi makita eh. Di ba? Ako naman nag-iisip lang ako, ordinaryong taong bayan lang ako. I have common sense. At yung common sense ko nagdidikta, okay, sige, kung totoo yung mga Anunnaki na yan, na alien kuno, asa ng putang inang planeta ng mga hindot na yan? Hindi mahagilap. Hindi nga makita eh. Hindi makita yung planeta nila. So ako, mas malapit pa sa akin yung Biblia at saka yung Quran. Bakit? Dito lang sa mundo yan eh. Yun ang sagot ko ron. Dito lang sa mundo yan eh. Nangaral ng mga bagay na out of this world. Okay, sige, ando na tayo sa dyan na langit. Diba? 7 heavens. Diba? Ando na sa 72 virgins, etc. At tapos dito naman sa kabila ay mga gates na gawa sa ginto at sa perlas at iba-iba pang mga bagay. Haspe at kung ano pa. At least yun sa kabilang, kung hindi man kabilang dimension, dulo ng universe na yun. Hindi yan within our solar system na katulad ng pinapangaral ni Sakaraya Sitchin. Gets mo yun, brother? So yun ang nasa isip ko. Ang naiisip ko na possibly sa ngayon kasi hindi ko pa nakikita kung ano itsura ng kabila eh. Yun nga ang dahilan kung bakit gusto kong tumawid sa kabila eh. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong tumawid sa kabilang buhay. Gusto ko nang tumakas dito sa katawan na to, makita ko itsura ng kabilang buhay para malaman ko kung saan ba ako mapapakinabangan dun sa kabila. Ngayon, while waiting, habang nag-aantay, ang ginagawa ko na lang muna, naghahanap muna ako ng Diyos. Tapos pagkahanap ko, ang trabaho ko naman ngayon, dapat matuwa sa akin yung gumawa. Tapos ngayon, pagtawid ko ngayon sa kabila, tsaka ako na siguro malalaman ko ano ba pakinabang ko, Diyos. Ano ba pwede kong gawin dito para sa'yo? Kasi immortal na ako eh, di ba? Ano ba pwede kong gawin para sa'yo? Ganon yung konsepto. Gets mo yun? And obviously, I am saying that in a very light manner. I'm saying it in a very light manner. Parang, kasi usaping religion, boring yung parte na yun. Pero, I'm saying it in a very light manner para makarelate lahat ng tao. Obviously, hindi naman ako ganyan makipag-usap sa Diyos. Kailangan gumalang ka, kataas-taasan niya na may-ari ng lahat ng bagay, yan ang gumawa ng lahat ng bagay. Matuto kang gumalang, maalala mong alabok ka at wala kang kwentang tao. Ganun yung konsepto. Ako naman, kumaga, para hindi lang boring, para hindi maboringan yung audience ko, para hindi kayo maboring, kasi boring talaga usaping religion, ayaw talaga ng mga tao yan. Tinan mo, bumababa ngayon yung viewers kapag kaganyan na usapan. Ayun, yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Saan nga ba tayo mag-mature? Sa edad o sa experience?
I will say sa experience kasama ng edad. Kasi, ganito. Sabay yan sabay Merong mga taong nag-mature by experience, parang katulad ko halimbawa, pero hindi ko rin maikakaila na ang sinasabi ng mga scientifico, ang mga babae nagmamature somewhere around 25-ish years old. Ang mga lalaki naman nagmamature somewhere around 35-ish. Ngayong nasa 34 anyos na ako, meron akong mga bagay na naiintindihan na mga bagay na hindi ko dati maunawaan. Yun ang na-realize ko. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na naiintindihan ko ngayon bilang ako ngayon mahigit kalahati na ng buhay ko, presumably, na somewhere around 60 years lang naman ng buhay, may mga bagay akong naiintindihan ngayon na hindi ko dati naiintindihan. Ang dami. Ang dami kong mga bagong bagay na ngayon meron ng sapat na taba ng utak, yung utak ko, para ma-decipher yung mga cut through the bullshit of multiple information being thrown at me all at the same time para makasagot ako sa mga tanong ng mga tao ng diretso na lang mismo. Diretso na kagad doon sa resolution. Kasi kung di mo napapansin, may mga nagtatanong sa akin, lalo sa Facebook, TikTok, kung di nyo napapansin Pilipinas, may mga nagtatanong sa akin ng mga babae na ang mga tanong nila punong-puno ng palabok. Na kapag ka nahawi ka ng palabok, puta, hindi mo mariresolve yung problema, hindi mo masasagot yung tanong. And when I say palabok, ang ibig ko sabihin, drama. Pag nahawi ka ng drama ng babae, hindi mo kayang sagutin yung tanong na yan. Mahihirapan kang sagutin yung tanong. Bakit? Kasi isipin mo yung konsepto na may mga babae, alam mo, pag tanong sila, ang ginagawa nila, hinahanapan ng butas yung resolution na ibibigay mo sa kanila. May mga ganun. Hindi lang sa babae nangyayari yan. May mga ilang lalaki rin ako nakausap nung nakaraan. Live ito, live. Mismong yung resolution na inilapat ko sa problema nila, hinahanapan nila ng butas hanggang hindi na nila kayang hanapan ng butas kasi airtight na. Ganon yung konsepto. So ngayon, nangyayari lang yan kapag ka nagmamature ka. Na yung root cause analysis mo malalim na, yung resolution, yung processing of resolution mo sa pinaka-efficient na paraan. Kasi, gaya nga ng kawikang English, there's so many ways to skin a cat. So many ways to skin a cat. Sobrang daming iba't ibang paraan para atakihin ang isang problema na ang pinakadulo niyan resolution pa rin. Pero, yung makapag-formulate ka ng isang resolution na sobrang efficient, na hindi na masyadong maraming oras ang kailangan pang kainin doon sa kapwa-tao mo, yun ang pinaka-importante. Bakit? Kasi may mga resolution sa problema, abutin ka na 1 taon bago ma-resolve yung problema. Pero kung may resolution sa problema na bukas din resolbado na yung problema, then go for it. As long as practical. Nandun ako sa boundary ng practicality. As long as practical, then let's go full speed ahead para bukas resolbado na yung problema. Hindi na kailangan abutin pa ng 1 taon. Na doon din naman ang dulo Re-resolbahin din yung problema Then bukas mismo, tapusin na natin yung problema. Ganon yung konsepto. So ngayon, tinatanong mo ako, saan ba nagmamature ang tao? Sa experience ba o sa edad? I will say parehas. Kasi marami akong mga bagay na naiintindihan ngayong tumatanda na ako na hindi ko masyadong maintindihan nung panahong kabataan ko. Yun ang sagot ko. Tama. Okay ka na, brother? Okay. Sige. Okay. Tutulong na lang ako idol sa labat. Salamat, brother. Kita-kits soon. Okay, next question tayo. Facebook, tingnan nga natin kung meron ako makukuha sa inyong tanong. Facebook ko tayong tanong sa inyo. 4:04 na pala. Ilang oras na? Ilang? Ha? Tingnan mo kung ilang oras na ako. Facebook yung tignan mo. Ilang oras na ako dito Facebook? Ilang oras na ako? Nagsusubok ako na mag-akit ng tao galing Facebook TikTok, sandali na, standby. Nagsusubok lang ako mag-akit ng tao galing Facebook. 53 minutes? Okay, so I still have 8 more minutes to go. Kailangan ko kasi matapos lang ng 1 oras diretso. Kasi yung TikTok kasi kapag sumobra haba na baban ako. Good morning, brother. Ay, hello? Naririnig kita. Sige. Good morning. Ano tanong mo, brother? Chester, tanong ko lang. Meron lang akong gustong malaman na input mo. Okay. 3 kami magkakapatid. Bali, may mga kanya-kanya na kaming buhay, pero ako ay kasama ko pa rin ang mga magulang ko. Matatanda na yung magulang ko. Pare-parehas naman kami kumikita na lahat. Ang tanong ko lang ay, parang ako na kasi umako sa pag-aalaga sa
mga magulang ko. Mhm. Yung mga kapatid ko, although nag-aabot naman, pero parang, kumbaga, hindi kasi pantay-pantay, parang nakikita ko parang hindi equal yung effort namin. Anong At hindi naman talaga input mo doon? magiging equal yun, brother. Sad to say, hindi magiging equal yun. Kasi may mga ibang anak, ingrato. May mga ibang anak naman, galante. Hindi Mm-mm. magiging equal yun, brother. The fact na nasa iyo, di magiging burden mo talaga yan. Ang suggestion ko, para hindi masyadong maging masakit na burden yan, kumuha kayo ng katulong, tas kayo, hati-hati kayo sa pagbabayad ng katulong, singilin mo ngayon sila. And when I say katulong, hindi ang ibig sabihin niya, yung katulong na lang ang mag-aalaga, hindi ganun. Ang ibig ko sabihin dyan, yung katulong, tutulong lang sa pag-aalaga para hindi kayo masyadong mabigatan. Ngayon, eksakto ngayon ang halaga na yan. So wala kayo ngayong wala sila ngayong magiging dahilan para hindi mag-ambag-ambagan ng eksaktong halaga ng katulong. Gets mo? Kasi ito problema nyo eh. I may be wrong, maring mali ako, pero you can correct me if I'm wrong. Ang problema ninyo, hindi magkaintindihan magkano ba talaga kailangan gastusin para sa mga magulang ninyo. Ngayon, hindi ngayon mahati ng tama yon. Ang nangyayari, merong mga iba, malaki yung bigay, katulad mo, nasa iyo pa, nasa bahay mo pa. Tapos, may mga iba naman, bitin yung bigay nila on your standard kasi hindi nyo ineksakto kung magkano ba talaga hinahanap ninyo. Tama? Yun na mismo. Ngayon, ang resolution dyan, ang isa sa mga resolution na nakikita ko, eksaktohin nyo magkano ba talaga ang pagkain, magkano ang maintenance na gamot, magkano rin ang katulong. Okay. Ganon yung konsepto. O ngayon, ngayong alam nyo na kung magkano talaga eksakto yung kailangan, then equally divide it. Tapos siguro dahil nasa iyo sila, pwedeng mas maliit ng konti yun sa'yo. Kasi nakatira sa'yo eh. Di ba? Pwedeng ganun. Kung papayag sila. Pero kung hindi papayag, edi nga. Hati-hati na lang kayo, eksakto. Magulang nyo naman yan. Wag nyo, mo, isa sa mga pagtataka ko sa mga tao talaga. Yung konsepto ng mga tao, nag-aagaw-agawan sa mana, pero walang nag-aagaw-agawan para kunin yung magulang para mag-alaga sa kanila. Ikaw lang yata gumawa nun kasi malamang yung mga kamag-anak mo, ayaw kunin yung magulang mo eh, no? Hindi naman, yung mga kapatid ko kasi nasa ibang lugar na. Pero parang ang pakiramdam ko kasi nagsitakasan. Tinakasa yung responsibility. Pero nagbibigay naman, wala namang problema sa pagbibigay. Kaso nga lang, yun lang. Nararamdaman mo talaga yun, brother, kapag hindi nyo talaga alam yung eksakto kung magkano talaga hinahabol nyo. Yun ang dahilan kung bakit kailangan eksaktohin nyo talaga. Magkano ba ang maintenance, magkano ang pagkain, magkano lahat ng expense para sa mga magulang ninyo, and then you equally divide it. Para walang takasan. O ngayon, nagkakaintindihan na ngayon sa mga magkakapatid, poke ng ina mo, nung nakaraan, hindi ka nagbigay ng eksaktong halaga, ang usapan natin, 4,000 o 2,000 kada tao, kada magkakapatid, kaya bitin yung binigay mo, o ngayon dagdagan mo, ganun, mahahabol nyo ngayon. Pero pag hindi nagkakaintindihan kung magkano ba talaga hinahabol ninyo, lagi mo talagang mararamdamang bitin talaga yan. Tapos laging ikaw talaga kawawa dyan. Ayun lang. Yan ang sagot ko ron. Okay ka na? Okay na ako. Okay, follow-up question, wala na? Wala na. Salamat. Salamat sa input. Sige. Okay, sige. Next tayo. TikTok naman. Ilang minuto na? Facebook. Timekeeper. Okay, last question to. Last question. Okay, last question. Dahil nabugbugan ko na yung Facebook, yung TikTok, Facebook naman tayo. Ren. Mhm. 57. Okay, yun. Pumasok na. Good morning. Yun, wala. Okay, next tayo. Nemrak. Kaya ganun. Nemrak din pa. Okay, Nemrak. Ito lang talaga problema ko sa Facebook eh. Sa Facebook, hindi ka pwedeng mag-add ng sabay-sabay. Kailangan isa-isa lang. Tapos minsan may mga pagkakataon, maya dahil isa-isa na nga lang talaga yung pag-add. Yan, ito naman, katulad yan. No? Hindi pa confirm. Bala ka dyan. Okay. Mels Michael. Declined pa. Mels Mike. Brother, good morning. Taga saan ka? Ako sa Dagupan. Dagupan. Sa Pangasinan. Good. Okay. Ano tanong mo, brother? So, sa wakas, brother, sa wakas nakausap na rin ka, yes. In a many life I watch, you are one of the greatest, ano sabi ko? Influencer, the wisest.
One of the wisest. Salamat, Now, I want to ask, brother, Sige. I'm sorry kung merong mga magagalit dyan sa mga nanonood natin ngayon. Brother, naniniwala ka ba na pag ang Diyos, pagka yung sabi sa'yo, pagka marami daw na problema ay bibigay sa'yo, meron daw nakapalit ng success sa huli. Na kahit anong dami ng ibabato sa'yo na hirap, alam ng Diyos na kakayanin mo. Naniniwala ka ba doon? Hindi. I will say hindi. Bakit? Bakit? Isipin mo yung konsepto na kung lahat na lang ng tao pakikialaman ng Diyos, nasaan ngayon ang free will to? Dali, mute mo muna. Yeah, minute ko muna sandali, mic ha. Medyo malakas kasi yung ano mo eh. Mas malakas yung music mo, brother. So, i-on ko ulit yung mic para sa'yo mamaya. Ganito, hindi ako naniniwala na pag nahihirapan ka, bla bla, may darating sa yung biyaya, bla bla. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Una-una, lahat ng tao nahihirapan sa iba-ibang panig ng mundo. Paano may papaliwanag sa akin yung mga batang nahihirapan na ang dulo eh kamatayan? Diba? Kung lupa-lupa lang pinag-uusapan natin ha. Lupa-lupa lang pinag-uusapan natin. Paano mo rin papaliwanag yung dami ng mga taong nahihirapan sa iba't ibang panig ng mundo katulad ng Africa na buong buhay na lang nila hirap na hirap sila? Diba? Hindi magandang indicator yung kahirapan para sabihin na may darating sa'yo. It may probably be, let's just put it into context, that it may probably be good feeling para sa'yo na maniwala ka na hindi, may darating na biyaya. Although it is not practical, pero psychological, I think it's a good thing. I think it's a good thing. Siyempre, hindi man ako para kumontra sa bagay na kung optimistic ka, yung konsepto na may mga tao kasi, doon na lang nila hinuhugot yung lakas ng loob eh. At kung doon mo naman hinuhugot yung lakas ng loob, sino naman ako para tutulang ka? Diba? Ngayon, ito kasi nagtanong ka kasi sa akin. So, syempre, obviously, I have to answer based on the things that I have noticed around me. Napapansin ko kasi sa lipunan, maraming mga taong naghihirap na wala naman talagang kapalit yung paghihirap nila bukod sa nahirapan lang talaga sila, tas ang ending kamatayan. Kung makakalimutan, sa Biblia, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niya ay mga daan ng kamatayan. Diba? Eh wala naman sinabing yung daan na tila matuwid na yun ay hindi mahirap. Bakit? Mahirap, tama o hindi, yung ginagawa, yung mangyayari sa'yo in the future, o biyaya man yung mangyayari sa'yo, pwede kang mahirapan, pwedeng hindi ka mahirapan. At tama o mali, o tama man yan, pwedeng mahirapan ka, pwedeng hindi. Mali man yan, pwedeng mahirapan ka rin, pwedeng hindi. Hindi nyo ba nakikita yung mga babaero? Putang ina, they go through all lengths of of struggle just to be with their another one. Another one. Diba, hindi nyo nakita yung mga babaero? Tangina, minsan kahit napakalayo, pumabiyahe pa yung mga para lang kumantot eh. Nahirapan yung mga yun. May darating ba maganda? Oo, may darating na maganda. Yung pepe ng putang ina. Pero mabuti ba yun? Obviously, hindi. Di ba? Hindi magandang indicator yung hindi magandang indicator yung dahil lang nahirapan ka, may darating sa'yo na mabuti. Unang-una, hindi masyadong yun ang isa sa mga sigurado ko, brother. Dahil may free will, hindi masyadong pakialamero ang Diyos. Hindi masyado siyang pakialamero. Nangyayari lang yung mga nangyayari. Minsan nga, nangyayari na nahihirapan tayo dahil sa sarili nating kalokohan eh. Di ba? Di ba? Parang katulad sa akin ngayon. Ngayon meron akong gallstone. Diba? So, nararamdaman ko, every now and then, masakit yung likod ko. Bakit? Eh, sa sarili ko rin kalokohan. Nakain ako ng kain ng mga matatabang pagkain eh. Diba? Sa sarili ko rin yung kalokohan eh. Oh. Is that, meron bang darating na mabuti doon pagkatapos nun? Wala. Obviously, either mau-operahan ako o liliit yung gallstone, kakainom ko ng suka. Yun. Ganun yung konsepto. Pero hindi yan, may darating na mabuti dahil nagka-gallstone. Hindi ganun yung brother. Hindi ganun yun. Hindi pa kaya alamero masyado ang Diyos. O, yun ko na ulit yung mic mo para maka-follow up question ka. Go, brother. Hello, I'm sorry. Salamat. Naka-Bluetooth kasi ako kaya medyo static. Okay na ba ito, brother? Hindi static, brother. May background music, malakas. Okay, wala pa sa speaker right now. Oo. Circle. Pero last na to, brother, no? I'm sorry sa music. Sige. Yung next na question ko, medyo last na to. Brother, alam mo yung... Boss. Diba yung May naalala ko, sandali lang. Bubuuin ko lang sandali yung sagot ko dun sa tanong. May naalala ako bigla. Pagkatao ka ng Diyos,
may posibilidad na sinusubok ang pananampalataya mo pag tao ka ng Diyos. Pero kung hindi ka considered na tao ng Diyos, tapos mali yung Diyos na sinasamba mo, I don't think mapakikialaman ng Diyos yun. Pag tao ka ng Diyos, posible sinusubok pananampalataya mo. Parang katulad kay Job. Bigla ko naalala yung kwento ni Job. Pag tao ka ng Diyos, oo, posible yun sinusubok pananampalataya mo. Pero pag hindi ka tao ng Diyos at ordinaryong taong bayan ka lang, ng tipong hindi naman automatic na sa demonyo ka kagad, hindi naman ganun eh. Kasi may mga tao talagang, alam mo yun, wala lang talagang pakialam sa Diyos. Pero hindi naman automatic na sa demonyo kagad sila kasi hindi mo naman mo-consider na masasamang tao na gumagawa ng kasamaan yung mga tao na yun. Wala lang talaga silang pakialam sa Diyos. Ganun. Yun. Yung mga ganung klase ng tao na wala masyadong pakialam sa Diyos, hindi masyadong pinakikialaman din ng Diyos yun. Pero yung mga tao ng Diyos, sinusubok ang pananampalataya nun. Yun ang sagot ko, brother. Para lang makumpleto. Para lang makumpleto yung sagot. Sige, go. Follow-up question, brother. Ayun nga, brother. Yung next na question ko is, salamat din sa additional na answer mo. No? Pero yung isa pa na itong napapansin ko sa family ko na may gusto lang po i-open up. Na alam mo yung gusto kong maging better, gusto ko ng magbago, gusto ko ng alam mo yung parang para sa alang-alang sa magulang ko, sa kapatid ko, na yung kinabukasan pa is habang ginagawa ko yung mabuti para sa pamilya ko, napakaraming humahat lang na hindi ko maintindihan ng wala sa lugar. Parang biglaan na lang to tapos sa huli, lagi na lang ako yung nasisisi na hindi ko naman nakasalanan. Pero yung alam ko na ginawa ko na mabuti para sa family ko, is alam ko wala akong nagawang masama. Pero sa huli, merong nagsisisi po sa akin na mali. Especially sa mga ibang relatives ko na nakikita daw nila, napakamali daw kahit na alam ko naman na hindi. Can you answer me that, brother? Hindi ko masasagot yan unless merong specifics eh. Hindi ko alam kung ano nangyari eh. Pero ito, tema, okay, you have to put yourself in their point of view. Kailangan mong ilagay yung sarili mo sa point of view nila. Kasi psychology comes in the way as well. Kasi technically, yung path na tinatahak nila, path of least resistance, sabihin, wala masyadong effort yung path na tinatahak nila eh. Routinary lang, ganun. Eh ikaw na out of routine ka. Labas ng comfort zone. So syempre, nakikita ng pamilya mo, teka muna, sa labas ng comfort zone to, delikado dyan. Sisihin natin para bumalik sa loob ng comfort zone. Merong ganun eh. Isa rin, baka kasi nakikita nila, baka may problema naman kasi talaga yung desisyonan mo. Kailangan mong ilagay yung sarili mo sa ganung konteksto, brother. Na baka kasi ang nakikita mo lang, yung sarili mong logic, hindi mo nakikita yung logic ng kabilang panig. Gets mo? Yan yung isa sa mga bagay na natutunan ko sa pagtanda. Na kailangan mong ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng iba para maintindihan mo kung anong pinagdadaanan nila. Tignan mo, katulad nun. Baka hindi mo lang napapansin, merong inconvenience na nangyayari sa kanila. Baka hindi mo kinoconsider yun. Na okay, sige, meron kang plano, yung plano mo, ayos lang kung ikaw lang mag-isa nag-execute niyan. Kaso, you need something from them. Or, merong inconvenience na nagagawa sa kanila yung gusto mong mangyari. Okay, obviously, pakikialaman ka talaga nun. Kasi, merong parte nung decision mo na may kinalaman sa kanila. Yun, nasagot ko rin, brother. Nagets mo yung ganung konsepto? Ayun. Follow-up question, brother. Baka meron ka pa. Go. Yun, last na. So, very last na to. So, yun nga, brother, para maging malinaw, ang follow-up ko dun is para malinaw, is gusto kong, yung kumbaga is, dalhin yung family ko sa ibang yung bansa. Dahil gusto kong mapaghandaan ng magandang kinabukasan. Gusto ko yung kapatid ko hindi na makaranas ng hirap kasi naawa ako sa kapatid ko na nakaranas ng hirap. Kaya ako yung na sumasul ng hirap. Then lahat ng sakripisyo ko po, brother, sa magulang ko sa kapatid ko. Pero yung you have a very good intention. Pero you have to check on them kung gusto ba nila sumama dyan sa magandang buhay na sinasabi mo. Kasi kung ayaw nila, sisisihin ka lang talaga nila, tapos bandang huli, lahat ng bagay kasalanan mo pa.
Brad, you have to be practical. Oo, makakabuti para sa kanila yan. Pero ang tanong, gusto ba nila yan? At magpapasalamat ba sila dyan? O baka konting inconvenience lang pag nasa ibang bansa sila, nagagalit sila, tapos ikaw ngayon ang sisisihin. You have to check on them, brother. Kasi sa akin, diretso, yung mga ayaw magpatulong, ilaglag mo na lang. Bakit ba kasi ang pilit-pilit mo dun sa mga taong ayaw nga magpatulong, gusto nila maglublob sa kahirapan, ano bang pakialam mo? Diba? Gusto nila maglublob sa kahirapan, pabayaan mo sila. Kaya kung gusto mo makatulong sa kanila, di magbigay ka na lang ng pera, tapos yung pera na binigay mo, di walang kapalit. Ganun. Ganun yung konsepto. Kesa pipilitin mo pa, mag-process ng dokumento, bla bla, papapagod, papapuyat pa, tapos ayaw din naman nila nung ganung konsepto, ikaw lang talaga nagpipilit at ikaw lang talaga mag-isa may gusto. Diba? Hindi nila nakikita yung nakikita mo. Ganun lang kasimple yun. Huwag mong pilitin ang mga tao sa bagay na ayaw nila. Kasi ang magiging ending niyan, ikaw pa lalabas na masama. Para, tama, isipin mo, yan ang na-appreciate ko sa Islam In fairness yan ang na-appreciate ko sa Islam. Ang Islam hindi parang katulad ng born again na putang ng pilit. Ang kulit. Ang kulit. Kulit ng kulit, kulit ng kulit. Tapos pag hindi ka naniwala sa kanila, hahatulang kanila. Ang kulit. Itong mga nagsipuntahan dito na Islam, wala akong naramdaman na paghatol sa kanila nung tumanggi ako. Kasi sabi ko, meron pa akong tanong sa sarili ko na ang makakasagot lang nun, yung kung sino lang, yung pinagkalooban ng Diyos na makasagot nung tanong. Kasi sobrang dali lang nung tanong sa isip ko Kung sino makasagot nun, kung anong religion ng tao nun, sama ako sa kanya. Ganyan yung usapan namin Usapan namin ng Diyos yun. Ayan, nalabas ko tuloy. Chika. Pero, mo, isipin mo yung konsepto na pumunta sila rito, diniwahan ako. Tapos sinabi ko sa kanila yon. So technically, that's a form of parang sa ngayon hindi pa ako ready. Ganun yung sistema, ganun yung gusto ko iparating na message. Tapos ito diretsahan naramdaman ko talaga, hindi ko maitatanggi yung naramdaman ko. Ang naramdaman ko, hindi ako ibang tao at ang naramdaman ko rin at the same time, hindi ko pwedeng itanggi ito Ang naramdaman ko at the same time, pasensyoso silang lahat. Lahat sila, pagkatapos nun, everybody happy, everybody kwentuhan, na parang normal lang, na parang walang nangyari. Hindi ka tulad sa ibang religion, pagkatapos ka i-sell stock at hindi ka bumili ng religion nila, parang masamang taon labas mo. Yun ang na-appreciate ko dun sa mga pumunta rito na Islam. Ang pakiramdam ko, parang, alam mo yun, itong mga tao na to, parang very welcome ako dun sa loob ng organization nila, na kung hindi pa ako ready, willing to wait sila. Ganun ang dating. Na-appreciate ko talaga yun sobra. Hindi nyo alam kung gaano kasarap sa pakiramdam na pagkatapos mong sabihin na hindi ka pa ready, parang okay lang, tapos normal lang, tapos parang hindi ang dating na parang napahiya siya, yung ego niya kasi kinumpinsi ka niya, naglabas siya ng laway niya, nag-invest siya ng emotions sa'yo, tapos pagdating sa dulo, sabihin hindi ka pa ready. Walang ganun pakiramdam Walang ganun. Walang ganyan, sabi nung isa CMCGI, wala namang dapat pamimilit. Hindi ko talaga nararamdaman sa Islam na pinipilit ako. Yun na na-appreciate ko talaga sa Islam. Hindi ko nararamdaman na pinipilit ako. Na-appreciate ko talaga yun sobra. Ngayon, tungkol dun sa sinasabi mo, baka kasi ang labas, pinipilit mo na sila. Kaya naiinis na sa'yo. Kasi ang pilit mo. Ang tanong ko naman sa'yo, ba't kasi ang pilit mo? Gusto nga nila magdildil na kasi gusto nila manatiling mahirap Diba? At wala namang masamang maging mahirap Manatiling mahirap? Ano masama sa pagiging mahirap? Diba? Mapapalad kayong mahirap sapagkat sa inyo kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Wala ka namang mababasa sa Biblia na hindi mapalad na masama ang ugali ng mahirap Diba? Wala kang mababasa sa Biblia na parang pagka mahirap ang isang tao, masamang tao agad yan. Wala kang mababasang ganun Wala kang mababasang ganun sa Biblia. Mana pa, baka yan mismong gusto mong mangyari, baka yan pa mismo yung maging mitya para mapunta sa impyerno yung mga kapatid mo. Kasi wala kang kamalay-malay, pag ang tao binigyan mo ng pera, tapos dati nang sira ang finances niyan, katulad ng pagkakapaliwanag mo sa akin tungkol sa kapatid mo, para bang ang dating hirap ang buhay nila dito. Bakit? Malamang sira ang finances niyan Pag dinala mo ngayon sa ibang bansa yan, nakatikim ng malaking pera yan, baka magbago pa na yan sa buhay, lalo pang mapahamak mapunta pa ng impyerno yan. Nako, maniwala ka. Pag ang tao bisyoso, tas yun ang dahilan kung bakit siya laging mahirap, pag nagkapera yan, lalong magbibisyo yan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag mong pilitin pag ayaw, Brad.
Ulitin ko, wag mong pilitin pag ayaw. Kasi baka maging dulo niyan, sila na nga yung gumawa ng sarili nilang kalokohan, sa'yo pa isisi lahat ng mga bagay na ginawa nila sa sarili nila, tapos pagdating sa dulo, mapapahabak pala mga kaluluwa nila. Hindi automatic na pag madaming pera ang isang tao, maganda buhay. Uulitin ko, hindi automatic na pag madaming pera ang isang tao, maganda na agad ang buhay. Hindi automatic yun. Hindi automatic yun. Kasi iyan yung ano, ewan ko, pamarali na kung sino-sino mga putang ina sa social media eh. May mga parang successan pa sila, tangina, successan ng puta. Pag nakilala mo naman yung mga tao na yun, kanya-kanyang problema rin naman sila. Mas ibang klase nga lang yung problema nila. Pero kanya-kanya rin sila ng problema eh. Kanya-kanya din sila ng level of depression, kanya-kanyang level of sadness din. Pero lahat yun nagsisipagpanggap na successful. Tanginang yan. Sabi ko, tanginang itong mga tao ito, nagpapanggap na successful ang puta. Dahil lang madami silang pera, dahil lang well-connected sila, they have money, they have power, they have fame, nagpapanggap lahat silang successful. Sabi ko, tanginang, ganyan ba talaga itsura ng success? Ganyan na itsura ng success, ipinagpapanggap na lang. Hindi na tayo umaarting may mga problema tayo. Hindi na nga umaarting mortal pa yung iba. Umaarte na sila, immortal na eh. Di ba? Tangina nyo, nakakapagtaka tong mga tao na to. Just because they have money, they have power, they have fame, they think of themselves as successful people. Ako nga puta, with all the money that I have, with the power that I have, with the fame that I have, wala namang bungangang kaparehas ko sa social media ng Pilipinas eh. Walang kaparehas ng bunganga ko sa social media ng Pilipinas. Pero I don't even consider myself successful until makarating ako sa kabilang buhay at tinatanggap ako ng Diyos doon. Hindi ko kinukonsiderang successful ako hanggang makarating ako sa kabilang buhay at tinatanggap ako ng Diyos doon. Bakit? Putang ina mo, hanggang ngayon tarantado pa rin naman ako eh. Diba? Hanggang ngayon gago pa rin ako. Narinig mo naman sa bunganga ako, diba? Oh. So hindi ako magpapanggap na dahil lang may pera ako, dahil lang sikat ako sa social media, pinapanood ako ng daan-daang mga tao pag nagla-live ako, libo-libo. Yung live ko nga nung isang araw, nasa 100,000 na yung nanonood eh. Sabi mo, live lang yun ha. Halos wala masyadong nanonood ng live. Halos walang masyadong nanonood ng live. Pero isipin mo, yung live ko, 100,000 views na. Hindi ka ba naman successful niyan, di ba? Habang yung iba, hirap na hirap kumuha ng views, nag-live na't lahat, gumawa na, inedit pa, wala pa rin talagang nanonood. Ako, itutok ko lang sa mukha ko, sumasabog agad yung video. Tutok ko lang sa mukha ko, sumasabog agad yung video. Kung hindi ba naman success ang tingin mo dyan, ewan ko na lang sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Pero ako, personal, I don't fucking consider myself successful until such time na nasa kabilang buhay na ako, pumalas na ako sa katawan ko at tinatanggap ako ng Diyos doon. Yun pa lang, doon ko pa lang masasabing successful na ako. Pero itong mga putang inang nagpapanggap na successful na ito, di kayo nahihiya sa mga sarili niyo. Yung mga iba nga sa inyo, alam ko kagaguhan eh. Naku putang ina nyo, nakakadiri kayo. Dahil lang may pera ka, successful ka na. Naku putang ina nyo talaga. Di ko talaga maintindihan sa inyo. Dahil lang nag-10x yung negosyo mo, successful ka na. 20x, 100x. Ilang x ba talaga ang gusto mo dyan sa putang ng negosyo mo? Ano ba? Gusto mo mag 1 million x? Pag ba umabot ng 1 million x yan, titigil ka na. Pag 1 billion x yan, titigil ka na. Hindi naman pera ang purpose ng buhay. Pinalalabas nila na para bang pag may money, power, fame, yun na mismo ang ibig sabihin ng success. Diba? Wala ka kamalay-malay. Baka hindi mo lang alam. Wala ka lang malay. Baka mas successful pa nga sa iyo mga kapatid mo. Hindi mo alam yun. Diba? Kasi ang Diyos naman ang tumitingin ng puso eh. Baka sa paningin ng Diyos sila successful kahit mahirap sila. 'Di ba? Hindi naman automatic na pag nagkapera ang tao success na kagad. Ipipilit mo para pumunta sa ibang bansa papag-aasikasuhin mo ng dokumento. Ayaw nga nila noon, ba't ang pilit-pilit mo? 'Di ba? Bakit ang pilit-pilit mo? Kung ayaw, pabayaan mo sila. Wala namang masama maging mahirap eh. Ang pinaka-bottom line yan, hayaan mo sila maging mabuting tao. Kasi for all you know, baka gusto mo, dumami pera nila. Tapos pag dumami pala pera nila, tangina dadami rin pati kagaguhan nila sa buhay. Wala ka nang malay dun. O yun, sige, follow-up question, brother, bago ako mag-end ng live. Go. Lord, kaya yan ang gusto ko sa'yo, you're the wise. That's what I like to you, man. So, very last na lang. Hold on, ano to? I'm not sure kung correct. Ang ganda na. Ang ganda sabi ni Obet. Sabi, mayaman pa si Angel. Oo nga. Nasa kanya na yung 150 ko, nasa akin lang 72,000 kagabi. Pero ngayon, nadagdagan naman.
Nadagdagan. In fairness, ang dagdag ngayon, kaya ba to? Nasa mga siguro 15, 16, 17,000 din siguro to. In fairness, marami-raming pera din. Marami-raming pera din siyang madagdag. So, sige, follow-up question, brother. Yung nakagalita ko sa nasabi mo kanina, yung sabi mo na hindi naman na porket na may pera siya or mayaman siya is yung powerful na. Ano masasabi mo na brother, itong itatanong ko, I'm not sure kung correct na itatanong ko, bakit yung mga Gen Z ngayon, na mga rich kid, they show sa public na yes, they are rich, they show na parang sinasabi nila na impossible daw na sa kanila na magkaroon ng issue sa buhay or na magkaroon ng hirap daw sa buhay kasi there's yung so rich and sabi daw nila money is not impossible daw. They said that. Money is not impossible daw. Imposible daw sa kanila magkaroon ng problema. Antay mo. Ito ang pinakamasarap. Kahit Pilipinas, pakinggan ninyo ako. Sa akin muna sandali, atensyon. Yung mga sandali na isang mga 3 minuto. Tama. Tama. Hindi mo alam, Pilipinas, kung anong pakiramdam ng lahat na lang ng kailangan mo na bibili mo. Hindi mo rin alam ang pakiramdam na lahat na lang ng gusto mo. Gusto mo. Hindi na kailangan ha. Gusto. Lahat ng gusto mo na bibili mo. Na ikaw na mismo personal yung nagbaba ng mga bagay na gusto mo. At lahat ng mga bagay na gusto mo, meron kang kapasidad na sobra-sobra pa ron. Tapos lahat itong gusto mo na bibili mo. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam nun. Pero ito, sigurado ko sa'yo, pag lahat na lang ng gusto mo, nakukuha mo sa buhay na to, kabahang ka na. Kabahang ka na. Kasi ang susunod niyan, existential crisis. Take it from me. Take it from me. Hindi mo na ngayon alam kung ano ba dahilan kung bakit ka pa nabubuhay. Kasi lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Hindi mo na ngayon alam kung bakit ka pa nabubuhay. Take it from me. Yang mga batang yayabang-yabang sa internet na nakuha na daw nila lahat ng gusto nila at hindi na daw sila maghihirap at bla 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 bla. Antayin mo. Once they've hit puberty o siguro somewhere around adulthood, 25-ish, 30-ish, 40-ish, sobrang tagal na nilang mayaman. Lahat ng gusto nila nakukuha nila. Susunod na niyan, existential crisis. Di nila alam kung ano dahilan kung bakit sila nabubuhay. So ngayon, ano mangyayari? Mangyayari, they will surround themselves with like-minded individuals na puro pera lang. Pera lang, wala nang iba. Pera lang yung nasa isip. Tapos, sila-sila rin yung magyayabangan sa isa't isa hanggang hindi pa rin sapat sa kanila magkano pa talaga eksakto ang hinahabol nila. And then, doon na sila aabutan ng kamatayan sa ganong klase na sistema. Ayan natin naman. Pakita ko lang sa inyo. Rhea Christine, no? Existential crisis, been there, dim. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka nandito. And you will realize that when you zoom out, tang ina. As soon as you have zoomed out, maiintindihan mo na yung Egyptian Empire, hindi biro ang yaman. Yung Persian Empire, hindi biro ang yaman. Yung Roman Empire, hindi biro ang yaman. Yung Ottoman Empire, hindi biro ang yaman. Yung Chinese Empire, hindi biro ang yaman. At wala ka sa kalingkingan nung mga yon, bata. Wala ka sa kalingkingan ng mga yon. Mga gagawa raw ng mga empire nila, tinatawanan ko lang kayo. Yung iba nga dyang bata, taka na, nakakadiri. Sobrang yaman ko, no? Hindi na akong papangalan. Pero yung mga kotse niya, nirentahan niya lang. Tapos iniyayabang niya na akala mo kanya. Wala tayong problema sa nirentahan. Ang problema natin, yung iniyayabang na akala mo kanya. Right. Ina.
Nasaan yung puting Mercedes-Benz? Ha? Nasaan yung McLaren? Ha? Nasaan yung Aston Martin? Ba't isang beses lang nakita? Bakit? Kasi expensive magrenta. Ay, buhay. Pilipinas, ingatan ninyo ang sarili nyo sa kasakiman. Ingatan ninyo ang sarili nyo sa kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi tayo nandito para kumain, para uminom, para magpakasaya, at para bumili at magbenta ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Ang pinakamabigat niyan, yung bata ka pa, pero naabutan ka ng kamatayan. Yes. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. You only get to live once. Narito, ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ingatan ninyo ang sarili nyo, Pilipinas, sa kasakiman. Lahat ng bagay sobra masama. Lahat ng bagay meron ka ngayon, mauuwi sa wala pagkamatay mo. Nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.